Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Eto na po ang maraming tao ay pinagtatalunan sa mahabang panahon, no? Programa inilunsad ng gobyerno sa ilang lugar at yan po ay mararamdaman na daw po ngayon sa ating bansa. Especially dun sa mga nagtatalo palagi, mga pro-BBM, pro-Duterte. Yan po yung pag-uusapan natin dito sa bagay po na programa na ipatutupad o inilulunsad na dito po sa ating bansa. Pero bago po natin umpisahan to, ay please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po nating parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! Alright mga tol, sabi po dito ay mararamdaman na ang pangako ng Administrasyong Marcos na 20 pesos kada kilo ng bigas. Pero sa ilang lugar, no? Ito ay sa ilang lugar sa Visayas. Sabi po si VP Sara Duterte may duda raw sa programa. Yan na naman po tayo. Politika na naman po tayo, no? Diba lagi po natin sinasabi, suportahan po natin lagi ang gobyerno, sino man ang nakaupo, as long as ito ay gumagawa ng nararapat. Tama po, hindi yung kinokontra nyo. Yan pong ayaw po natin eh. Mabuti naman yung ginagawa, ano kontra. No, ako hindi po ako pro BBM, di ba? Hindi rin ako pro Duterte, pero noon, 'di ba? Natuwa tayo sa ating dating pangulo dahil iba yung dating niya, parang bago, no? May bowler pang ganyan. Lagi natin binabanggit, 'di ba? Sino dito yung nabigyan ng bowler na ganon? Ganyan, naintindihan ba ninyo? Marami yata hindi makaka-relate, no? Anyway, mahirap po yung pro kayo. Yung hindi kayo neutral. Dapat neutral po muna tayo. Tapos timbangin kung ano yung tama. Supportahin regardless kung sino sila. At sa nakikita ko po, hindi naman masama yung pagpapatupad na pinipilit, sinisikap yung ipatupad yung sinasabi niya na gusto niyang ilungsad nung kampanya pa lamang. Yata, no? Tama ba? Na 20 pesos na per kilo ng bigas. Ngayong natutupad sa ilang lugar sa Visayas. Sabi naman po dito, may duda daw sa programa si Sara Duterte. Ano kaya ang rason? Sige, panoorin po muna natin. Baka naman meron pong dahilan. Diba? Yan po ang sinasabi ko na manimbang po muna tayo. Pakinggan natin kung ano yung balita. Ano yung sinasabi ng balita po na to. Mararamdaman na ang pangako ng Administrasyong Marcos na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pero sa ilang lugar lang sa Visayas, si Vice President Sara Duterte may duda raw sa programa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Pangako noon ni Pangulong Bongbong Marcos nang kumakandidato pa lang sa pagkapangulo. Pipilitin itong ibaba mula 20 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Ngayon, makalipas ang halos 3 taon, ilulunsad ng gobyerno ang P20 program o 20 pesos kada kilong bigas. Pero ang murang bigas, mabibili lang muna sa mga piling lokal na pamahalaan sa Western, Eastern at Central Visayas sa susunod na linggo. Nasa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos kung saan tinulong niya ang mga gobernador doon. Sa ngayon nga, we're launching here because mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yun. But of course, ang eventual intention nitong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it and launch it and manage it, nationwide to eventually. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, bumaba na rin naman daw ang presyo ng bigas sa world market at ngayon nasa 32 to 33 pesos ang presyo sa merkado. Ang diferensya sa presyo, pupunuan ng subsidy mula sa gobyerno. Pag-usapan na isi-share yun
yung gap na yun between the national government and yung selected LGUs that will be participating in the program. So, kung 13 pesos yung gap, kung 33, magbabaring 20, so 650 ang shoulder will be DA and through FTI, the food terminal, and the 650 will be shouldered by the participating LGU. Maaring umabot daw na mahigit 4 na bilyong piso ang iluluwal na subsidy hanggang Disyembre. Hindi rin lahat ng LGU may kakayahang mag-abono para rito. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Ngayon lang natin i-launch ito, kaya nag-meeting today. 10 kilo bawat pamilya kada linggo ang pwedeng bilhin sa ganitong presyo. Si Vice President Sara Duterte, duda sa programa ng gobyerno. Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Malacanang sa hirit ng bise. Para sa GMA Integrated. Alright, so yun po, no? Para sa akin, no, dedirectay na po natin para di na po tayo masyadong matagal, no? Para sa akin, walang dating po yung sinabi ni Sara Duterte dito. It looks like na para siyang pure political agenda na naman. Tignan po kasi ninyo yung sinabi. So baka may problema sila sa boto. Baka may problema sila sa boto. Eh di politika na naman po tayo. At una po, ng parte. Dito sa Visayas. At bakit President Sara Duterte, duda sa programa ng gobyerno. 20 pesos per kilo lang dito? Bakit 20 pesos per kilo lang? Anong gusto mo? 5 pesos? Parang masyado na pumalayo sa katotohanan yan. Siguro yung 20 baka attainable at masyadong mababa na nga kung tutusin. Pero hindi ko alam, no? Hindi ka satisfied, pero ano yung solusyon na dala mo? Okay lang sana pumuna, basta merong solusyon. Okay lang mag-question, basta ikaw sa sarili mo, alam mo yung goal mo. No? At ano po ba yung sinabi po niya dito? Especially dito sa particular na video po na ito ng balita na to. Sa Visayas. At bakit Bakit ito lang sa Visayas? Pero nakita naman po natin, sinabi po ng isang gobernador na ito eventually, no? Play po natin again para mas malinaw. Intention itong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it and launch it and manage it, nationwide to eventually. Nationwide yung goal eh. At syempre, kaka-launch pa lang, 'di ba? Nauna sa Visayas, nagdududa ka naman kagad. O baka sa parang pinagsiselos mo naman kagad yung mga tao. Kung realidad lang po ang titignan po natin, hindi po mahirap isipin yon. Logistic. Alam po ba ninyo kung ano yung logistic para po dun sa mga di nakakaalam? Yung po yung proseso ng pagtatransfer, nalilipat ng produkto mula sa isang lugar papunta sa ibang lugar, tinitignan po nila ngayon. At kaka-launch pa lang po, no? Kaka-launch pa lang. Para questionin po natin kaagad yan, no? Para sa akin, masyadong maaga. And ano yung solusyon na gusto mo makita? Ano ba yung parang tingin mo tama, no? Kasi wala po akong nakita kanina sa sinabi po ni Sara Duterte. Dito sa Visayas. At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto. Issue na naman po to ng politika. Bakit to may meeting? Di ba, alam ko nabanggit ni kanina yan na pinag-uusapan ngayon patungkol sa bigas. Ano yung basta ganun na lang? 20 na, 20 dyan, 20 doon. Dito, wag mo na 20. Ganun ba yun? Para naman po tayong, hindi nag-iisip. Pero, di ba, wala naman pong masama kung opposition ka. Positibo. Basta positive criticism ka at meron kang gustong gawin na mas maganda. At
magagawa. Siyempre, 'di ba? Hindi pwedeng kwentuhan lang tayo. No? Ito po yung ginagawa po ngayon dahil sa politika ba, i-questionin natin at magiging kaduda-duda sa atin. Bilang po tayo ng panahon, no? Pag sinasabi na po na parang dyan na lamang sa lugar na yan, at bakit ganito na lang sa mahabang panahon, saka po natin questionin. Pero yung maaga pa lang, kakalaunch pa lang itong isang araw pa lang po yata ito, no? Masyado maaga. Baka ito'y kinwestiyon na nga, wala pang isang araw. Baka nakarinig lang tayo ng balita at in-interview si Sara Duterte, yun na po kagad ng reaksyon ng ating vice presidente. Yun po yung aking inaayawan po pagka ganitong klase po ng bagay, ganito ang estilo ng pag-uusap, especially sa politika. Sabi po sa comment dito ni Brody TV Maki, at least na matuwa ka para sa Pilipino, ganyan ang mga tao na inggit, ganyan na ganyan. O sabi nito na hindi po tayo nagsasabi niyan, no? Sabi ng isa, inggit pagkatapos sa election, balik naman sa 60 kilo. O, may mga laman naman po, no? Baka mamaya pampasikat lang sa election, 'di ba? Diyan po tayo po muna sa time na yan na kapag ka ito'y pang election lang po talaga, no? Batikusin po natin, mag-criticize po tayo ng positibo na mayroon po tayong sasabihing may laman na babaguhin nila yung estilo nila para hindi na umubra kung ito'y panloloko lamang, no? Pero ako po sa ngayon ay naniniwala po ako na yung administrasyon naman ngayon pinipilit na gawin yun, no? Siguro naman kung sino yung maupo na presidente, pinipilit naman nila yung kanilang mga gagawin, kaya suportahan lang po natin yung gobyerno natin kung sino man ang nakaupo, ba, as long as tama, no? It is righteously done, hindi siya ginawa wrongfully. Tama ba? Wrongfully ba? Sa paraan na mali, I mean, yun, diba? Sabi dito, hindi pangako, pangarap yun, magkaiba yun, kaya marami nagagalit. Oh, diba? Iba-iba kayo ng isip So, nga naman, diba? Nakarinig ba tayo na ipinangako ito? Pangako ko sa inyong gagawin ko tong 20 pesos. Hindi ko alam, no? Baka naman meron, no? Paki-comment na lang dyan. Pero kahit ano pa man yan, no? Hindi na siguro mapag-aralan yung mga salita ng mga tao. Pero, 'di ba, walang masama na gustuin mo, naisin mo na mapaganda yung isang bagay para sa nakararami, no? So yan, siguro sa oras na ito, no, bago tayo magpaalam, anong masasabi mo dito sa tapatan, no? Tapatan ng dalawang magkabilang kampo ng BBM at ng Duterte, mga Dutertes at mga Marcoses na kasalukuyang nakaupo ngayon sa posisyon sa gobyerno, na pinababa yung 20 kilos na bigas at kinwestiyon ng kabila na ito daw ay baka politika, na may boto-boto na usapan. Okay pong humatol dyan kung ano po yung maigi at ano yung sa tingin yung tama. Comment down below. Pag-usapan po natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.